masayang umaga ang ating pagsasalu-salu-saluhan. Ang dami yan, Martin. Marami tayo. Sasalu-salu-salu. Limang Ganun pala salo-salo. Oo, dahil dyan marami na naman tayong bisita ngayon kasi may mga in-invite kami para i-share sa inyo ang mga tips kung kayo ay nagbabalak mag-travel. Natin yan. Pero syempre, dahil bakasyon na po ngayon, no, marami na yung mga school na tapos na yung klase. Kaya ito naman yung time ng family para mag-bonding at mag-relax. That's right. Idagdag mo pa dyan ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng petroleum products. Kaya siguro marami na sa inyo na itutuloy yung mga naudlot na biyahe at road trip dyan, no? Please, sana matuloy na yan. Road Matagal na trip. yung naudlot. Pero mga kasambahay, kahit ganon, exciting pa rin itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Dahil aalamin natin kung ano ba ang mga destination na pwedeng puntahan para sa mga first-time travelers na gustong makatipid. Ha? Yan ang isi-share ng isang lifestyle and content creator na si Rodel Flor-de-Lis. Kaya abangan natin yan mamaya. That's right! Yan ang kailangan natin. Yung mura lang. True. Pero may snow. Pero may snow. Parang mahal na yun. Sana posible, no? Parang kinabahan Sana- akong bigla. Sana posible yun. Sa mga maglo-long drive naman dyan, gamit 4 wheels o motor. Ano pa ba iba? 1 wheel lang. Hirap yun. Mga tips rin sa inyo para safe ang ating road trip. Ang mga yan ay ituturo sa atin ni Miss Joy Adre, isang driving instructor and safe driving advocate. Kasama si Mr. Nick Fuentes ng Ride Guardian Community. Yun. Kapag babiyahe, hindi rin pwede wala dyan yung pagkain. Siyempre. Diba? Pinaka-importante. May lafang. Hindi pwedeng wala yan. Kaya mamaya tuturuan tayo ni Chef JM Sarno ng ilang recipe na pwede nating dalhin sa biyahe na hindi madaling masira. Ayan. Abang-abang lang po tayo kung ano ba yung mga food na yan. At hindi rin mawawala ang mga health tips dahil kapag ganyan mag-out of town o kaya yung mga pamilya natin magbabakasyon, kailangan lagi tayong handa para healthy tayo. That's right. At kumpletong-kumpleto na naman ang ating Tuesday morning. Kaya samahan nyo kami hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pero since travel at bakasyon naman ang pag-uusapan natin ngayon, kayo ba, saan nyo ba gustong pumunta this summer at bakit? Gusto ko umuwi ng Bicol. Bicol, probinsya. Uwi siya sa... Uwi Anong na ako sa probinsya? lola Eh, di ba ko. bro? Babalik May kami ng hacienda yan. Hacienda mo pala. Haciendera nga pala yan. Chika, may bundok sila. Oh, grabe. Hey, yung falls! Grabe. May sarili siyang mundo. Grabe ka talaga. Hindi, wala kaming Haciendera. bundok. Actually, meron dun sa lupa namin na magdadaan ng Kang Busay o maliit na falls. Tapos may lupa lang sa bundok. Yung rep nila, Akala nasa ko spring. bundok yun. Wow! Grabe ka na talaga. Akala Sobrang hindi big na time mo. mayaman ako, wala pong mangungutang. Pera. Sobrang big time mo. Ay, yung iba. Saan ang Ako bakasyon? gusto ko magdagat. Dagat. Gusto ko na magdagat. Danila Bay. Manila Bay. Uy. White sand doon. White sand doon. Sa ano? Mainit doon, walang puno. Walang Meron po. ka sa Bulacan na dagat. Wala. Wala. Kasi ano, Dagat na baha. pero yung isa yung Hagon, no, yung tabi ng coastal area. Pero pagka lumangoy ka doon, baka di ka na makaalis. Kaya, Hindi ko makabalik. hindi ka Ay, na ikaw, Ira, makabalik. bakasyon. Sa Ako gusto ko rin magdagat kasi parang lagi na lang nasa bahay ako lately. Oh, Gusto mag Yes, Josh. Ako, laon din kami lagi kapag Oh, kami. Dagat din. Laon. Ikaw. Ako rin sa Cavite. May pinupuntahan kami madalas doon eh. Naik. May dagat ba doon? Meron! Grabe ka na sa Cavite. Ay, sorry naman Hindi ka daw. pa kasi pumunta ng Cavite. Yung mga dagat. Oo nga, di ba? Oo, di ba? Sabi ko sa inyo. Pero ito, tanongin naman natin ang ating mga viewers. Kayo ba? Saan nyo ba gustong magbakasyon at bakit? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating YouTube and Facebook Live at babasahin natin yan mamaya na may kasama pang shoutout. Kaya, i-comment mo na! Parang mas maganda ano kasi iyan sa Batangas. Ako din nakala ko sa Hindi, gusto ko Batangas Cavite. Cavite. Cavite yung gusto. Lalayo ka pa eh, malapit na siya dun. Oo nga Akala eh. kasi nila wala Las nang Piñas, dagat sa Cavite. Cavite. Hindi, meron. Meron pala. Sige. Meron doon. Mag-aabang ako ng mga post ng mga friends ko sa Facebook
beach here in Cavite. Meron. Di ba yung coastal road? Kaya nga coastal road eh. Kasi along the coast eh. Meron nga doon. ganun pala. Ay pala, hindi talaga maniwala. Akala ko nagjo-joke. May beach doon sa Cavite. Talaga. O, ito na nga. At bago natin yung pag-usapan yung mga trips na yan, tips naman at hacks sa pagbiyahe. Mag-public service muna tayo. May good news tayo mula mismo kay President Bongbong Marcos Jr. Next week kasi ay bababa ulit ang presyo ng langis. Nasa 24.94 pesos kada litro ang ibababa ng diesel, habang 3.41 pesos naman sa gasolina at 2 pesos para sa kerosene. Mas malaking rollback ito kaysa last week. Karagdagan pa dyan, nananawagan din ng Pangulo sa mga oil companies na ipatupad ng buo, tama at walang antala ang rollback sa presyo ng kanilang mga produkto. At bilin naman niya sa ating mga kababayan na bukas ang kanyang tanggapan, pati na ang Department of Energy, para sa anumang reklamo o kung may isusumbong kayo na lumalabag sa ibinabang rollback. Alright, balik na ulit sa alam ko, usually yung Magkano gasolina na kasi yan? nung kailan nasa 100 plus, tapos nagkaroon ng mga rollback. Bumaba na sa 90. Tapos siguro ngayon baka may mga ibang mga gasolinahan na 80 plus na lang after netong rollback na to. More pa po, more pa. More. Hindi ko lang Para sa diesel. mga jeepney driver na. Ay, sa mga jeepney kasi usually diesel sila. Eh, mas mahal ang diesel. Oo, ang mahal, ang laki nung pricing. Pero malaki naman din yung baba. Kaya kailangan bantayan natin kapag merong hindi sumunod dito sa price rollback na to, report natin. Tama. O, eto may magandang balita rin ang Land Transportation Office o LTO. In-extend na po kasi nila hanggang 3 months ang validity ng driver's license, student permit, vehicle registration at conductor's license. Ayon din po kasi yan sa binaba ni Pangulong Marcos Jr. para wala na muna tayong iisiping babayarang multa on top of fuel expenses. Galing. Very good yan. Oo, no, para hindi rin masyadong mag-isip yung ating mga kababayan, ay, magpe-penalty na ako. Yan, Bigat merong eh. extension po para sa inyo. Very Sa atin namang weather outlook. Dito po sa Manila, asahan ang sikat ng araw na aabot sa 34 degrees Celsius dahil 10% lang po ang chance ng ulan. Mainit-init po talaga sa pakiramdam yan, kaya wag po munang pumunta dun sa mga lugar na wala kayong masisilungan or proper po na ventilation. At kung di naman kayang maiwasan po na lumabas ng bahay, na mas maganda gawin ito sa umaga habang hindi pa po tirik ang araw. At ang mas maganda pa dyan, pupunta na ako sa kusina. Yan! Para mag-start na tayo mag-prep ng ingredients. Mainit. Samahan mo Oo, si Chef. ang kalan. Samahan mo si Chef. Binuksan na ang kalan. Saan ang kalan, ha? Ikaw talaga, mga naiisip mo, ha? Pero ito naman, sa Cebu naman, nasa 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating temperatura dyan. Maaliwalas naman ang langit dahil 10% chance of rain lang din dyan sa Metro Cebu. Pwede na ito for beach outing, basta siguraduhin lang na mag-apply po tayo ng sunscreen at iwasan na din natin ang mga closed shoes para hindi matrap sa paa natin yung init. Pwede palang advice yun, no? Yung mga dapat lang, open lang. Meron nga, yung mga Kasi sa akin- butas-butas, di ba? Ay, oo. Uy, Saka maganda yung tsinelas, mga ganun, no? Para Maganda yung mga beach dyan sa presko. Cebu. Cebu. Ayo, diba, pumunta tayo. Kaso, Hindi tayo nakapag-beach. Oo. Grabe, Tumingin lang, tumingin. Hindi mo naalala Nakita mo kung lang. nag-beach tayo o hindi. Yung maalala, ano ba yan? Tayo sa memory gap yan, ha? Pero pag puntahan naman natin yung mga taga Davao, kasi sa Davao pumakasambahay, sobrang-sobra din po ang init dahil papalo sa 34 degrees Celsius din ang temperatura with only 20% chance of rain. Kaya mas maganda po na maghanap na kayo mga kasambahay nung parking na nasa shade, no? Yung medyo nakalilim para hindi kayo masyadong mapasok ng init kapag papasok na po kayo sa loob ng inyong mga sasakyan o kaya sa pag-upo ninyo. At kung may mga alaga po kayong mga hayop, please wag po natin kalimutang bigyan sila ng tubig dahil maging sila man po ay pwede pong ma-heat stroke. Gaya nung pinaalala sa atin ng veterinarian natin last time, no? Kaya mga kasambahay, stay informed and syempre mas maganda mag-stay safe tayo. Right. At sa atin naman mga sky lovers, sumikat na po ang araw kaninang 5:39 in the morning at ang sunset naman ay magaganap mamayang 6:11 ng gabi. Kaya abangan niyo po yan sa mga nag-aabang palagi at nagpipicture ng sunset. Yaw.
Ganda na naman yan sa mga Success. camera roll natin. Sorry. Yeah. O, para sa mga viewers natin humahabol sa ating live stream, meron po kaming tanong para sa inyo, lalo na summer season na. Saan nyo ba gustong magbakasyon at bakit? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa with a shout out. Kaya, i-comment mo na! That's right! And this time, humingi naman tayo ng update sa ating munting kusinera. Nabuksan mo na ba ang kalan? Buksan mo na ang kalan. Hello, Ira! Hello mga kasangbahay! O, andito na po ang inyong munting kusinera. Siyempre, dito sa kusina natin. Pero bago tayo magluto, kailangan muna natin siyempre ng ingredients, no? Kaya alamin muna natin kung meron tayong pagtaas o pagbaba sa mga presyo po ng pangunahing bilihin natin sa mga palengke dito po sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of April 20, 2026, ang atin pong imported na bigas ay nasa 42 hanggang 64 pesos per kilo. Ang local naman po natin na bigas ay nasa 44 hanggang 75 pesos kada kilo po yan. Sa atin naman pong mga karne, ang pork po ay nasa 350 hanggang 408 pesos per kilogram. Medyo bumaba po ito, no? Sa atin namang isda, 155 pesos po per kilo ang tilapia. Sa ating mga gulay, ang repolyo, 64 hanggang 77 pesos per kilogram. Ang carrots naman ay 158 hanggang 165 pesos per kilo. Ang sayote po ay nasa 59 pesos kada kilo naman. Ang bell pepper, 248 hanggang 251 pesos po. Ang cauliflower naman ay nasa 126 per kilo. At ang lechugas, 136 hanggang 164 pesos per kilogram. Ang bawang ay medyo nagtaas po, no, mga kasangbahay. 149 hanggang 430 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 88 hanggang 99 pesos po kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 91 hanggang 101 pesos. Ang sili, 158 pesos po per kilo. At ang luya, eto medyo bumaba, 118 hanggang 158 pesos po per kilogram. Ang iba pa po nating mga ingredients like brown sugar, 74 pesos po per kilo. Ang itlog, 8 pesos per piece. At ang ating pong mantika, 98 hanggang 162 pesos per liter. At syempre, ready na nga tayo, no, sa ating mga ingredients. Kaya tawagin na natin ang ating chef na magtuturo sa atin ng kanyang classic Filipino recipe. Makakasama natin today ang isang private chef at private household consultant. Siya ay walang iba kundi si Chef JM Sarno. Good morning po, Chef! Morning po. Yan, bati po sa ating po mga kasambahay. Hello po mga kasambahay. Yan. I'm Chef JM po. Yun, Chef. Maraming Nice to salamat meet you po. po. Ay, sorry. Maraming salamat po dahil kayo po ay nakarating dito po sa Good Morning Kuya. Ano po bang ipe-prepare niyo po para po sa atin today? So today is magpe-prepare tayo ng adobong pork adobo na pinatuyuan. So isa lang to na classic adobo. So yung usual lang na lutong bahay, yung ipe-prepare natin para sa ating mga viewers. Okay po, sige po. Chef, ano po ba yung mga ingredients for the pork adobong tuyo? So unang-una meron tayong pork kasim. Okay. We have oil, paminta, and then suka, toyo. And then meron ako ditong fried shallots. Meron tayong laurel, meron tayong luya, bawang, and sibuyas. Ayun. Chef, ito po, ilang grams po yung natin? Yung So for today, nag-ready ako ng at least 300 grams okay po. ng ating pork kasim. Chef, yung kasim po, ano pong part to ng baboy? Mabilis po ba itong maluto? Or parang mas kailangan nito ng more cooking? Mas mabilis siyang maluto bukod sa medyo may konting taba siya and then medyo may laman, so balance siya. Mas siya, pag niluto mo siya, mas madali siyang lumampot. Okay, sige po, Chef. Start na po tayo. Paano po ba ang procedure natin for the pork adobong tuyo? Alright. So first, we have to put oil. So kailangan lang nating medyo painitin ng konti yung ating oil para paglagay ng ating
paglagay ng ating sibuyas is Opo. luluto siya. Pero chef, kanina no, nung pagka-intro ko po sa inyo, kayo po ay private chef. Yes po. Paano po yung work po ng isang private chef? Parang yung usual lang na cook sa bahay, pero much more on, kasi nakafocus kami sa mga healthy, may mga dietary restrictions like that. So, ayun, yung pinagkaiba namin dun sa mga nasa household cooks. And then, usually kasi yung mga nagiging clients ko, mga High-end po. high-end, and then meron silang mga dietary restrictions. So, kailangan mong malaman kung saan sila allergy, or sometimes naman may mga sakit sila. Like, for example, I have clients na meron sakit ng Salmonella and E. coli. So, medyo mahirap siyang pakainin and medyo baselan yung mga food na i-prepare natin para sa kanya. Okay. So, ang galing. Yeah. Ibang klase pala din yung mga private chef. Yes Yan. po. Sige po, chef, ano po yung next po natin na step pagka naiinit natin yung mantika? First, ilalagay natin yung luya. Kung napansin ninyo, una nating ilalagay ang luya kasi Opo. if bawang kasi, mas una siyang maluluto. Opo. So, nilagay natin yung luya. And then, ang ating sibuyas. Sarap talaga, maraming aromatics. Yes. And of course, ang ating laurel. Ayan, yung iba nga, chef, no, hindi nila sinasama sa gisa yung laurel. Yeah, actually, mas better na isasama siya sa paggigisa kasi mas ilalabas niya yung aroma ng laurel. Ma-activate yung flavor niya Yes. po, no? Yan, so gisa-gisa lang tayo, mga kasangbahay. Pero chef, yung kanina rin po, kayo rin po ay isang private household consultant. Ano Yes. naman po yun? Yung usual na ginagawa ko naman as private household consultant, so for example, you have cook sa inyong bahay and then Apo. gusto mo siyang turuan ng mga basic na food safety. Apo. So, yun yung ginagawa ko. Tinuturuan ko sila ng basic food safety para alam nila kung paano nila i-handle ng tama yung pagkain. Kasi Apo. usually kasi yung mga cook, syempre, pagdating nila dun sa bahay, bigla na lang sila paglulutuin. Yung iba naman, walang knowledge talaga sa pagluluto and no choice na lang sila kundi magluto para sa mga boss nila. So, yung usual na cook kasi, hindi nila alam yung basic food standards na Opo. gagawin Luto sa... lang ng luto. Yes, luto lang ng luto. Like for example, yung mga pork, or yung meat or chicken, ilalagay lang nila ng for the long time sa lababo. So, doon nag-start na magkaroon ng bacteria. So, yun yung mga itinuturo ko po sa mga cooks. As a consultant Yes. po, chef. Ayun. Sige po. So, lagay na Ano po ba yung natin next ang ating bawang. Bawang. Ayan. Hindi pwedeng walang bawang ang Yes. adobo, mga kasangbahay. At dito tayo, dito tayo masaya kapag maraming bawang yung adobo natin. Pero Yeah. chef, isa po itong recipe na to, no, na hindi madaling masira ang adobo. Yes, Mas bukod... lalo ba kapag tuyo po siya? Yes, of course. Kasi, syempre, the less na may sauce siya, the less na mas madali nga kapit yung bacteria. Usually kasi sa sauce kumakapit yung bacteria na nagiging dahilan para masira yung ating mga pagkain. Okay. Oo, no, kasi kapag more moisture, doon mas dumadami nga yung Yes. yung bacterial count. Ayun. Sige po, chef. Dito tayo. Sa cell sheet. Alright. So, pagkatapos po mag-isa, chef, ano na po yung next po? Ilalagay natin ng ating pork. Okay. Yan. So, pork casing. Ito parang good for ano na to, no? 2 to 4. Good Depende for, sa- good for 4 to 5 person na siya. And then, hintayin lang natin siya. I-sear lang natin siya until mag-golden brown. Saka natin i-add yung ibang ingredients. Alam niyo ba mga kasangbahay, hirap na hirap ako magluto ng adobo. Ewan ko ba, bakit marunong naman ako magluto, pero yung adobo talaga parang, sabi natin, di ba, basic yan. Pero ako, hirap na hirap akong mag-adobo. Parang, hindi ko kasi magaya yung adobo ng mami ko. Sarap kasi mag-adobo talaga ng mami ko po. Yes. Pero eto, nakakita ko ng panibagong
cooking method sa pagluluto ni Chef ng adobo? Kasi iba-iba rin talaga yung style po ng pagluluto ng Yes. adobo, Chef, no? Mas madali at mas magagets ng mga kasama natin sa bahay. Itong recipe mo, Chef, Yes. no? Napaka-basic nga lang niya. Parang chill na chill lang eh. Yeah. Kasi may iba, binababad muna nila yung Yes. yung protein nila. It's either yung baboy or manok, di ba? And then yung iba, hindi naman gumagamit ng luya kasi they don't like the taste siguro. Parang naiintriga ako dito sa Yeah. may luya. Alam ko naman lasa ng luya. Pero hindi sa adobo, no? Kasi yung luya kasi nakapagpatanggal siya ng medyo lansa. Yeah. Meron kasing part ng adobo na medyo may lansa, lalo na Opo, pag eh. medyo mataba. So, yun yung tinatanggal Kapag natin. medyo matanda na, Chef, yung yung baboy. Yes. Pag young pork, medyo yun eh. Alam mo, Oo. bangus patas na sarap din yung lasa niya. Ay, So- oo nga, no? Ang ganda rin pala nga ng kasi. Nag-release pa siya ng kaunting fat, Yes. pero lean meat pa rin siya. Oo. Yun yung kailangan natin, yung medyo fats niya. Para ma-retain yung And then, ilalagay natin ang ating soy Soy sauce. sauce, okay. Regular soy sauce lang naman to, Chef, no? Yes, pero as a private chef, I usually use the coconut aminos Ay, oo. or less salt Ang mahal nun. Yeah. Coco aminos. And then, Pagka nakikita ko na yun sa market, ay sa mga grocery. Teka lang, parang ito na yung buong presyo ng adobo. it was our healthiest version ng ating soy. soy. Yeah. So, ang ating vinegar. So, medyo hindi natin gustong ilagay ng madami ang ating vinegar para hindi siya magmukhang paksiw. Chef, kayo ba naniniwala kayo dun sa sinasabi po nung ng ibang mga nagluluto na huwag daw hahaluin? Kasi kayo po, hinalo niyo po yung suka Yes. kapag no? Yes. Sabi po nila, huwag hahaluin yung suka, huwag nang tatakpan. Yeah. Kasi ako naman paniniwala ako for lang to, sarili ko lang na perception. Pag kasi hindi mo hinalo, yung suka kasi hindi siya makalat dun sa ating ingredients. Opo. So, ako, ewan ko lang, sa personal ko lang, talagang usual na ginagawa ko, hinahalo ko talaga siya lahat para Opo. at least yung lahat ng ingredients natin nandun sa ating meat. Oo. Kasi minsan, like for example, nagwisik ka ng ating salt sa ating Oo. ating meat and then Isa hindi lang, mo no? hinalo, may part na medyo maalat. Yes. So, baka ganun yung mangyari sa ating meat. Alam mo, same din yung naisip ko dyan, Chef. Dati na-explain din po yan ng mga chef namin. Sabi, wala naman daw effect yun kung Yeah. tatakpan mo or di mo hahaluin. Yes. Kasi yung molecules nga daw nun, parang may ganong explanation. Ano rin naman yun eh, kakalat din naman yun dun sa maluluto at maluluto pa rin yun, mga kasambahay. But hindi ganun yung yung nagiging Nakasanayan na lang siguro Yeah. talaga yun. Ay, wag tatakpan, wag sa mga hahaluin. sa mga nag-aaral na chef talaga, Opo. may tinuturo silang mga ganong part. Ayun. So, let's Naaamoy ko cook na, nabubuo na siya na adobo na talaga mga kasangbahay. Pero, Chef, ano po ang cooking time po natin for the pork adobong to? Sa pork adobo, kung ganito lang siya ka-konti na at least siguro pakuluan natin siya ng mga 20 to 25 minutes. Okay. Kasi medyo makapal yung ating meat. Yung cut po. ng- Yes. Pero yun lang din po talaga yung cooking time po ng kasi. Yeah. So, pwede na yun, Chef. Parang, ang magiging visual cue natin na luto na siya, Chef, paano po ba natin titingnan, ay, luto na yung baboy? Kasi minsan nakakalito rin po eh. Kapag, syempre, of course, pork tender na siya. Okay. Pag ginano mo siya, yan, katulad yan, medyo makunat pa siya, hindi pa siya natin siya pwede. Pagka malambot na, pwede na siya, naghihiwalay na, pwede na po yun. Alright, mga kasangbahay, syempre, ay, mahirap naman na paghintayin namin kayo dito ng 20 minutes para makita nyo lang kung paano maluto yung ating pork adobong tuyo. Pero, Chef, may additional reminders pa po ba kayo for the pork adobong tuyo? Yes. May version kasi tayo na medyo matamis, medyo may kagat ng anghang. So, Okay. pwede tayong maglagay ng chili flakes. Actually, yung version ko talaga may chili flakes. Okay. And then, pwede naman kayo maglagay ng honey for the healthy version or sugar. Okay po. Alright. Pero mga kasangbahay, abangan nyo mamaya yung final natin,
look for the pork adobong tuyo. Naku na, kikinita ko na to na marami tayong white rice for today. Pero chef, eto may tanong muna po ako sa inyo bago tayo pumunta dun sa ating mga kasama. Kayo po, chef, saan mo ba gusto nyo pong magbakasyon po ngayon? At bakit po? Sa Bicol. Sa Bicol. Yes, Bicolana ako. So, syempre, namimiss ko yung as a chef Oh, na laging nagsaserve ng pagkain. Namimiss ko yung serve ng pagkain ng nanay ko. Oh, Kasi syempre sa kanya ako nag-start ng natuto magluto. magluto. Yes, so yun yung gusto ko. And then of course, pagkatapos niya, magluluto kami ng adobo, Okay. pupunta kami ng beach. So yun yung mga nakakamiss, di ba? Oo nga, ang perfect naman nun. Awesome! Sige, chef. Sana tayo rin ay makapagdagat na. Talon na kagad sa Talon tubig, agad ano? tayo. Chef, maraming salamat po. Balikan po natin yung adobo later, ha? Pero kayo mga kasangbahay, kayo naman ang aking tatanungin. Saan nyo ba gusto magbakasyon at bakit? Share nyo po sa amin ang inyong mga sagot sa atin po mga social media accounts dahil mamaya babasahin po natin isa-isa yan with matching shoutout kaya. Chef, basahin po natin yun. I-comment mo na! That's right! Ayan, perfect. Sabay kami ni Chef. Paano mga kasangbahay? Focus muna kami ni Chef dito. Nagbabalik ang Good Morning Kuya! O, eto mga kasangbahay, alam ko naman lahat tayo talagang nagiging excited kapag meron tayong upcoming trip. Pero syempre, bago tayo mag-getaway, kailangan muna natin ng planning para hindi masakit sa bulsa at syempre para memorable. Yes. Tama. Kaya ngayong araw ay may special guest tayo para ituro sa atin yan. That's right. From Tablan. That's right. I agree. Itineraries, he is helping Filipinos travel smarter and easier. Kasama natin ngayon ang lifestyle and travel content creator na si Rodel Flor-de-Lis. Good morning! Galing sa elevator. Opo na. Opo kayo. Handa ko po yan para sa inyo. Magandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kasambay, and sa inyong lahat dito. Welcome po sa Good Morning Kuya! Nakapalaw din ako dun. Bago natin tanongin si Sir Rodel, tanongin muna natin saan siya galing nito nakaraan kasi nakikita ko sa mga Oy. stories niya. Parang kakapost lang yan ng South Korean. Pero yung South Korea ko last year pa yun. Kagagaling ko lang ng Davao recent. Pero, Sir Rodel, paano ba nagsimula yung journey mo as a travel content creator? Yum. Actually, sobrang, ano tawag dito? Masasabi ko na hindi ko talaga siya i-name before, pero nagkataon lang na kasama siya ng work ko. So, my very first travel outside the country was in Hong Kong. So, nagkataon lang na kailangan namin mag-shoot doon. So, yun yung first exposure ko talaga with travel. So, that was like back in 2008, 2009. So, Tapos ever since nun, matagal. sunod-sunod So, ever na. since noon, sabi ko, iba pala talaga yung feeling ng nasa ibang bansa ka. So, dun mabubukas talaga yung pag-iisip mo na sobrang different talaga ng kultura ng iba't ibang mga lahi compare sa Pilipinas. Ay, ang galing. Enlightening pala talaga pag nakakapag-travel sa ibang bansa. Pero as a content creator, ano naman yung goal mo when you create content? More on More on sa mga places ba? Pagkain, meron ka bang specific na talagang hina-highlight? Oo. Actually, ang pinaka-main reason ko talaga kung ba't ako gumagawa ng content is for my very own satisfaction. So ako talaga yung audience of myself. Yun talaga yun. Kasi medyo makakalimutin kasi ako. So I want to, kumbaga, gusto kong maalala yung mga memories na nagawa ko during my travel. So whenever I watch my travel back in 2011, 10, ganyan, parang na-realize ko na, ay, ginawa ko pala yung mga bagay na yan. So, ako talaga yung audience of my own creation. But, lucky na lang din ako na somehow, some of our viewers resonates from what I'm doing. And I could be able to help them out as well. So, yun. Siguro from there, nagtuloy-tuloy na lang din siya. And honestly speaking, ginagawa ko talaga siya for myself first. And then, lucky na lang ako if other people appreciate it.
Sir Rodel, magandang tip yan sa friend namin si Ian. Bakit ako? Ang minsan makakalimutin. Makakalimutin, no? Pareho kami. Ang hirap tama. ng influensyahan na mag-travel. Parang ayaw niya. Talaga ba? Hindi gusto naman niya, wala lang time si Ian. Busy kaka-gym yan kasi. Hindi na, laging gym Pero napapansin namin na very detailed yung mga travel tips mo. No? Saan ba nanggagaling yung drive mo to share that kind of content? And also, how do you do it? Siguro, sa mga ano na rin, sa mga questions na nakukuha ko from my social media posts, mga contents, some other people are also requesting na if I could create parang itinerary for this kind of destination, mga ganyan. Pero most of this creation talaga, mahirap kasing kumita ng pera ngayon. So, kailangan natin mag-start. I agree. So, out of it kasi kumikita rin tayo. Okay. So, isa rin yun sa mga parang force na nag-ano sa akin na, sige, gawa pa tayo ng content kasi someone is actually watching it and supporting what I'm doing or what I love doing. So, yun. I think, sa question naman na how do I do it, actually, sinasama ko lang siya along with how I travel. So parang nagiging part na siya nung travel journey ko. Creating a content, ginagawa ko na siyang included. Kasi meron akong mga nakasamang mga tao na whenever they travel, they just want to, parang gusto lang nilang i-take in yung view. ganyan. Namnamin Gusto lang lang. nilang namnamin yung whatever they wanted to see. Ako kasi, as a traveler, gaya nga ng sinabi ko kanina, gusto ko siyang maalala. Gusto kong meron akong mapanood na masasabi ko sa sarili ko na yung mga bagay na nagawa ko pala yan before. Balikan. That's why I also included yung pagkukuha ng mga content or pag-video of myself whenever I go out and travel. Ano, isip Parang ko nga yun. digital diary, no? Yes, that's correct. Parang digital diary of myself. So, feeling ko ako yung may pinakamaraming views din ng YouTube channel ko. Ikaw din na Pag di ka makapag-travel, papanoorin mo lang Parang nami-miss ko yung Vietnam travel ko. Papanoorin Yeah, lang. actually, may mga ganong mga instances tayo. Pero Sir Rodel, syempre ngayong panahon, no, medyo alam natin na hard times ngayon. No? At aware tayo na kung ano po yung nangyayari na crisis sa Middle East, saka yung effect nito doon sa bansa natin. Can you still say na okay pa rin ba na mag-travel sa ganitong klaseng panahon or kahit this year? I think, actually, magandang question yan, especially during this time of crisis na a lot of people is affected with what's happening in the Middle East. But I don't see any hindrance for us to go out and travel. And this actually a wonderful opportunity for us to see what's in the country itself, di ba? We can just go around the city. We can just, traveling doesn't necessarily mean that you need to go out the country, di ba? You can just explore yung mga provinces nearby. Ako personally, I love discovering new coffee shop or restaurants. So I can consider that as a travel as well. You can create your own itinerary within your city, especially kung meron kayong mga lugar sa inyong or mga places in your area na hindi nyo pa na-discover or hindi nyo pa napupuntahan. Tama. So that's why whenever some of my friends ask me out, I see to it na dapat yung pupuntahan namin something new, something unique, and something na pwede kong i-share in the public. And I can say na, oh, this is something that you need to try out. Parang gano'n. So, I guess with our crisis right now, importante lang talaga na, of course, set your priorities. Siyempre, kung may mga kailangan kayo sa buhay, unahin yun. Huwag muna kayo mag-travel kung kukulangin kayo ng pera. Huwag niyo, iset aside niyo muna yun. Kumbaga, traveling is not really, I can say na hindi naman siya priority in terms of what we need to live. But if we have extra and if we can live by our own means, then go and explore and find new places to visit. Pero sa experience mo, Sir Rodel, gano'ng katagal ba yung parang marirecommend mo? Kunyari gusto nila mag-travel. Ano ba yung parang sweet spot ng ilang araw ba? Kasi iba baka minsan nag-in and out lang. Enough ba yung isang araw lang? Actually, depende kung saan ka pupunta. If it's going to be local travel, I can say na at least 2 to 3 days. Local, okay. O pagka international, probably 4 to 5 or even longer, depende kung sa itinerary na ginagawa mo. Pero there are also other places na pwede namang day tours lang. Like if ever, alam ko si Tini mahilig
bundok. So merong mga depende. ganong klaseng destination na pwede mo namang gawin. Madaling araw, tapos by the end of the day, nasa bahay ka na. So it really depends on the kind of destination that you wanted to visit. And of course, yung location and distance, kung gaano siya kalayo sa Sabagay, oo nga proximity mo. Tsaka siguro kung anong klaseng traveler ka, kung mabagal ka ba. Yes, Traveler or Ayan. mabilis ka. Daming factors Kasi pala. iba-iba rin yung iba-iba rin yung pacing ng traveler. Ako before, when I was a newbie traveler na masasabi ko, gusto kong explore lahat dahil yun lang yung time na meron ako. Yung sinisiksik mo Yung talaga. sinisiksik ko yung itinerary, tapos at the end of the day, sobrang pagod na ako. Pero eventually, I learned na parang mas masarap pala yung relax ka lang. Yes. Na as much as possible, meron ka lang highlight of the day and then the rest, explore. Ganun na lang siya. Mas nagiging exciting yung traveling. Para sa mga future travelers, no? Para mas exciting ang ating usapan, magkakaroon tayo ng quick questions with Twist! twist. Dahil bubunot muna sa ating mahiwagang bowl. Ako ba bubunot? Yes. kaya Ano to bubunot. mga question? O, sige. Tapos Ako sabi, yung yung number, anong number po yung Number makukuha? 8. Number 8 ay, drum roll please. Number 8! Number 8! Nasaan ka na? Ito, number 8, oh. Number 8. Ano ang isang travel hack na ginagawa mo na hindi alam ng karamihan? Travel hack. Okay, well, probably marami na rin nakakaalam nito. I think so. Pero one of the things that I usually do whenever I go on a trip, especially pagka winter destination, I bring the largest or the heaviest outfit sa airport. So yun na yung... Yun na yung suot ko! Ay, may timer pala! May timer. Isinusuot ko na yung pinakamabigat. Oo. Para less yung... Huwag mo ilagay sa tama. Suot mo na yung pinaka. More. Bilis sa mga May timer! Another question. Kasi 5. mas ang bagal ng tanong. Bagay ko sa mga- Number 5! O yun. Number 5 yun. Oh. When is the best time? When is the best time to book flights para makamura talaga? Para makamura ka, ito according sa nabasa ko rin, every Tuesday, Wednesday, and Thursday, yan talaga yung mga sweet spot para mas makamura ka Okay. ng tickets. Ano Or oras? travel destination. Wala namang oras. Usually, madaling araw. Okay, Madaling araw. Isa pa. Abang-abang! Isa pa. Okay, Number number 4. Number 4! Okay, number 4! Number 4, number 1 tip para makatipid sa travel. Makatipid, plan your travel ahead. So, kailangan talaga, you need to plan it para pagdating mo doon, hindi yung kung saan ka na lang pupunta. Tama. Para alam mo rin kung magkano yung expenses na gagawin or yung iipunin mo. O kaya pa. Sa baba, sa more. Lahat yata, ubusin mo. Number 9. Number 9, nasaan ka na? Number 9. Number 9. Oh, number 9. Ano ang must-have item mo na lagi mong dala pero underrated? Oh, sunscreen. Ayan. Ayaw mag-sunscreen. Aray ko. Meron akong narinig or na may nagsabi sa akin na pag nasa aeroplano ka, mas importante na may sunscreen ka kasi malapit ka sa araw. Yan, sa sunscreen. Pag mahaba yung flight niya, sunscreen. Oh, more! Pa? Last na daw yan. Number 2. Number 2, nasaan ka na? Number 2. Open the briefcase. Number 2. Isang underrated place sa Pilipinas na dapat ma-discover. Okay. Oh. I've been hearing about Limasawa Island. It's really nice, pero medyo mahirap siyang puntahan. Another one is Soxargen area. Gusto niyo ng mga Ay, saan? Tibuli costume. Okay. Oh, yung Ang galing! Sir Rodel, baka may gusto ko yung Teka lang, i-promote. bago mo tanongin ko lang si Sir Rodel, kung ilang country na yung na-visit mo, tsaka ilang lugar dito sa Pilipinas, sobrang curious lang Oo ako. nga, no? Konti pa lang, hindi pa ganun karami. Siguro mga less than 20 sa mga countries. Sa Pilipinas, marami pa akong gustong explore. So hopefully, masamahan niyo ako Yeah. exploring these Samahan ka places. namin. And syempre, para mas masamahan niyo ako, you can always subscribe to my social media accounts at Rodel Florlis on Instagram, Twitter, and TikTok. And you can also check out my videos kung gusto niyo ng mga mapanood yung mga previous travels ko on my YouTube channel at Nognog in the City Vlogs. Ang in the city. Why? Auto-like talaga kapag nakikita ko na yung post. Yung content. Yay! Maraming
salamat po, Sir Rodel, sa pagbahagi niyo ng mga kwento niyo sa amin about travel. At syempre, perfect talaga yung mga shinare mo para sa mga kasangbahay natin na ang goal ay mag-explore habang bakasyon pa. Kaya sana ay mas marami ka pang matulungan at ma-reach with your travel tips and advice. Have a safe journey, Rodel! Yay! Thank you ulit, Rodel, and have a safe travel sa inyong next adventures pa. Pero aside sa mga napag-usapan natin kanina, may isa pang dapat nating ihanda bago tayo mag-explore at mag-adventure. Yan ay ang mga sasakyan na isasabak natin sa kalsada. Kaya para happy and safe ang lakad ng inyong pamilya o barkada, alamin natin ang pre-ride checklist bago umarangkada. Good morning, Kuya. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong panahon na naman ng bakasyon, marami sa atin ang tiyak na babiyahe kasama ang family and friends. Lalo na medyo bumababa na ang presyo ng petroleum products. Pero syempre, bago ang pagbiyahe, lalo na ang mga maglo-long drive, dapat safety first. Kaya ngayong umaga, isi-share ko po sa inyo ang ilang mga tips para matiyak nating magiging ligtas ang ating pagbiyahe gamit ang ating mga sasakyan. So number 1, set your mindset. As a driver, you are responsible for everyone inside your car. So ang goal natin ay safe arrival, syempre. Always remember na mas safe ang driver na smooth mag-drive kesa sa mabilis. Okay. Pre-drive discipline. So i-check natin ang sasakyan bago umalis. So i-consider natin dito or gawin nating guide yung blow bagets. Number 1, battery. Okay, bakit kailangan i-check ang battery? So, importante yan, siya yung nagpapagana or nagbibigay ng power sa sasakyan, sa mga accessories, etc. So, pag nagkaroon ng aberya, pwede tayong itirek. Sa lights, kailangan din natin i-check simula sa headlight, fog light, importante yung signal lights, pati tail light, or kahit yung maliit na plate light, importante yan. Okay, pag ikaw kahit nagkaroon ka ng busted bulb kahit isa, and then may operation or may nadaanan na checkpoint, possible magka-violation ka. So yun yung iniiwasan natin dito, iwas aberya sa kalsada. Oil, make sure na nasa maximum level yung oil ng engine, then water, kasama dito yung coolant, yung level ng coolant, yung windshield wiper fluid, importante yan, dapat meron din, and then nasa sakto, no? So sa brakes, so kailangan natin ipa-check dyan yung brake pads, kasama yung handbrakes, and then dapat pag tumapak tayo ng foot brake, responsive siya. So air and accessories, so importante na dapat may enough tire pressure yung mga gulong mo. So, saan natin makikita yan? So, depende po kasi sa sasakyan na gamit mo. So, every time na magpapahangin ka, makikita nyo lang po siya dito sa gilid. Okay? So, i-check nyo lang po dito. Magkaiba kasi yung tire pressure sa harap at saka sa likod. And then, depende rin sa capacity or sa passenger nyo. Accessories, dapat kung may dashcam yan, dapat working siya, etc. And then kung ano pa yung mga accessories na nasa loob ng sasakyan, dapat working. Gas, okay, lalo ngayon, kung maglo-long drive ka, dapat magpa-full tank ka na bago ka umalis para iwas abala. Okay, engine, make sure na nasa top condition yung makina before mag-ride or mag-drive. So sa tires and spares, make sure na yung gulong nyo, lalo kung maglo-long drive kayo, nasa kondisyon. So, paano mo masabi na nasa kondisyon pa? Dapat makapal pa siya, i-check mo yung tread. Okay? Then, kahit bago yung gulong nyo, make sure na hindi expired for your safety. And then, kahit bago yan, dapat may spare tire tayo. So, in case of emergency, naflatan ka, nabutasan ka ng gulong, what if inabutan ka sa alanganing lugar? So, at least kaya mong makaalis, okay, dahil may spare tire ka, makakapagpalit ka ng gulong. Self, okay, make sure na physically and mentally fit ka. Okay, bawal mag-drive nang nakainom kahit konti lang. Okay, next. Planuhin ang ruta papunta sa destinasyon, umalis ng mas maaga, iwas traffic stress at pagmamadali. Then, kasama po dito, okay, lalo na, may mga, simula nung tumaas yung presyo ng petroleum products, di ba ang dami pong nagsarang gasoline station. So, kailangan i-check nyo yun. Baka doon sa pupuntahan nyo, walang gasoline station. So, sa mga naka-electric vehicle or naka-hybrid, okay, kailangan nyo rin pong i-check kung doon ba sa pupuntahan nyo may mga charging port or mga kapag-charge kayo, baka hindi na po kayo makauwi. I-set na rin natin agad ang GPS kung gagamit tayo ng navigation map, like it's either Google Map yan or Waze.
Okay, hanggat maaari, use hands-free for your safety and then para maiwasan natin yung destructive driving. Okay, hanggat maaari gumamit tayo ng cellphone holder. Okay, dalhin lamang ang importanteng gamit. Importante dyan, unang-una, syempre, yung driver's license natin. Updated yung ORCR, okay. Insurance paper, ayaw nating magamit yan. Pero mas magandang naka-ready na tayo. Dala rin tayo ng phone charger, power bank, first aid kit. Okay, importante yan. Early warning device like nito. And then yung ibang tools. Okay, flashlight. Okay, portable car jump starter with tire inflator. So marami namang nabibili niyan online, especially sa mga lady driver. Okay? Avoid overloading. Bakit? Okay? Affected ang performance ng sasakyan and then iwas huli. Okay? Kung long drive, magpahinga every 2 to 3 hours. Okay? Mag-stretch, power nap, at least 10 to 15 minutes. Enough na yon. Then magkape. Okay? Para magising. Okay? Maging defensive driver. Follow 3 seconds rules. Maintain safe following distance. Okay? Avoid tailgating. So maraming gumagawa niyan. Pero dahil gusto natin, safe tayo lagi, iiwasan natin lahat yan. Mag-scan, gamitin ang side mirror, ang signal lights, okay? Follow signal limit, follow traffic rules, follow traffic signs, iwasang makipagkarera o yung biglang mag-overtake. Diyan din kasi nagsisimula yung road rage na ayaw nating mangyari. Okay, maging extra alert sa pedestrians, motorcycle, lalo na sa mga blind curves. So kung dadaan ng expressway, make sure na may load ang RFID, auto sweep, easy trip. Okay, bago umalis, i-ready na yung RFID card. Make sure na ilalagay mo siya dun sa maaabot mo. If ever di man siya mabasa sa toll booth. Okay, make sure na may load ka and copy ng mga emergency hotline sa phone mo just in case of emergency. Laging tatandaan, drive as if everyone else might make a mistake. Lagi ko nga sinasabi, as driving instructor, ikaw ang mag-a-adjust for your safety. Okay. Yan ang ating mga tips sa inyo, mga kasambahay. Enjoy and drive safe, everyone. Maraming salamat, Miss Joy Adres, sa inyo pong mga tips para syempre masigurong safe at ready yung mga sasakyan natin bago ang ating getaway. Pero syempre mga kasambahay, mas good mood ang travel kapag may magandang music. Kaya ready na ba kayo? That's right! Maka-discover ng bagong OPM playlist na inyong papakinggan on repeat. Yan ang hatid ng isa sa mga artists ng KDR Music House for a fresh music drop. Let's all welcome to the program, the Queen of Busking, Eloisa. Hindi man lang marunong magsabi kung ikaw ay aalis o babalik. Hindi na umaasa pang muli. Ayoko nang umasa pa. Humihinto itong mundong umiikot sa'yo. Sa tuwing ika'y humahapang papalayo at pagsasarhan na nga nitong pinto, pagsasarhan na ba kita? Ayoko nang umasa sa wala. Ayoko nang umasa. Ang dulo ko, sabay balik at hihingi ng tawad mo. Para kang sanggol na bako sa mundo. At siya ba'y maniniwala pa sa'yo? Ikaw ba ba'y maniniwala
ayaw na namin magsalita. Gusto na lang namin makinig. Okay na pinag-uusap. Oh, batiin pala muna natin. Good morning! Welcome to the show, Eloisa. Please greet our viewers and your fans. Hi, hello po. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you for having me today. Yes! Ayun na pinag-usapan namin ni Ian na sobrang parang nostalgic nung nung tunog. Iniisip namin kung ano bang childhood na kanta yung parang katunog or parang may feels na bumabalik. Siguro feels, yes. Oo, meron kaming feels kanina. Siguro nga, childhood kasi from the 90s eh. Okay. Okay. Kaya pa. Pero ako mas na-curious ako dun sa tawag sa'yo, Queen of Busking. Paano ba nag-start yung journey mo na hanggang sa umabot na sa ikaw na yung nakikilala nila na Queen of Busking? Siguro I think, because I've been doing busking siguro mga 13 this year, 13 years. And siguro at that time, walang nagstay na girl or na female street performer. Siguro the reason why nagkaroon na sila ng ganong term. Tapos eventually, hanggang sa dumami na rin yung nagsa-street perform, kung mapapansin nyo, marami na sa mga mall, sa mga yun, hanggang siguro ganun siya. Feeling ko lang. Kasi online, launch yung term. Tapos eventually, may recall na siya. Yun na yung na-carry hanggang today. Queen of Busking. Pero paano nangyari naman yung, pwede mo ba kaming kwentuhan paano yung pag-sign mo naman with KDR Music House? Yes, I think yun. God will yun. Kasi ilang years na kami ago na nag-uusap ni Direk Arnold about that. Tapos, kasi he's been, siguro, for sure, he's been observing and all. And then, sabi ko, okay, this is the time, perfect time na I joined KDR. Kasi, I think when it comes to work ethics, the values, yun yung somehow, for sure, align siya with me. Yan lang. Pero curious naman po kami dun sa kinanta mo na Pag-asa. Ano ba yung story behind this song, Eloisa? Pag-asa siya. Actually, medyo ironic yun eh. Kasi Oo nga eh. parang di ba dapat hopeful siya. Tapos ayaw mo nang umasa. Actually, it's the act of hoping pala. Kahit ako, sabi ko, bakit pag-asa yung term? Kasi, di ba parang dumating sa point na yung specific experience ko with this, na ayaw ko i-reveal pala, pero ngayon ma-reveal. It's time. Kasi parang, di ba, dumarating sa point in life na parang, when you say you're hoping, you're expecting, di ba? And yung expectation mo, hindi all the time na nangyayari. Yeah. Di ba? It doesn't go as planned lagi. So, syempre ikaw bilang positive and very hopeful person, pag dumating na yung adulting na no. Pag dumating na yung part na ma-experience mo yung heartbreak, pagdating sa mga job or career choices, so parang it doesn't go as planned. Bakit? Kaya yun lang yung natutunan ko doon sa huwag kang umasa sa wala. Reality. Sa mga fans mo naman na gusto ka pang mas makilala, paano mo ba ma-describe si Eloisa as a person? Si Eloisa, very hopeful for sure. And others say na very, idealistic. But I think I'd rather put my hope sa good things and not worry about the other stuff. Kasi life itself, ang dami ng worry sa paligid. Lumingon ka lang kahit saan, marami ka madadampot nun. But I'd rather be source nung good stuff, good parts. So yun. And it's my message to myself as well. Pero Eloisa, ano naman yung maipapayo mo dun sa mga gusto sumunod sa yapak mo? Gusto rin i-try yung ginagawa mo ngayon na paggawa ng sariling kanta, ng busking, mag-perform. Anong pwede mong maipayo sa kanya? Enjoy. Kasi yung expectation ng world iba sa plano ng Diyos. Kasi nangyayari, na pinapressure natin yung specific timeline. Hindi I will do this lifelong journey to eh. So bakit mo tatimingan na ganito hanggang dito ka lang or ganyan? Paano kung I always mention this, what if si Sir Noel Cabangon, nag-quit siya at the age of 30-something. He wouldn't have reached yung 40-plus years old niya na lumabas yung kandungan. So, imagine, something like that. So, parang, I would rather look at this as lifelong journey siya. So,
probably makita nyo pa rin ako magbabusking mga 60 years old. Hindi naman, wag naman sana. Kasi yung likod ko, hanggat kaya ng likod ko. Yun pala. Tuloy lang. Yun. So, hanggat gusto ko. Yeah. So, walang pressure from other people. Yung. Having fun. Sige. Alright, sino ba nakakita? Hindi ko makita. Pero yun, please invite everyone to stream your debut single and plug your socials na rin, Eloisa. Ayun. Again, thank you so much. You can follow me po sa mga social media ko. Please do stream Pag-asa on Spotify, actually different platforms if you have. And then please don't forget to follow me po mga social media, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Yan. For more updates and kung saan-saan pa ako mag-street perform or tumugtog. Thank you. Alright. Okay, follow nyo lang po si Eloisa ha at stream nyo po ang kanyang mga original songs. Ito yung QR, Pero, oh, syempre, mag-request pa tayo ng isa pang kanta. Syempre, hindi tayo papayag na pa isa-isa lang. Siyempre. Pero okay lang, can I ask a little help from etong susunod na song? Kasi reveal ko na, no? Kasi title niya, di ba, Pikachu. Pikachu? So is it okay na when you hear the line, I will always choose you, we all say Pikachu? Pikachu. Okay. Alam naman natin Pikachu, diba? Wala naman siyang other meaning rather than Pikachu. 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 Pikachu lang. Sige. And here is Pikachu, ah. Eliza to sing Pikachu. Wala naman sigurong masama kung pangarap ko ay ang kumanda at magsusulat lang ng kung ano-ano. Tugula rin sa pag-ibig ko sa'yo. Wala rin naman ako makialam kung pumuto man sila sa gusto ko. Dahil di naman nila ako pinapalamon, di nila buhay ang buhay ko. Simple lang ang gusto ko, at yung mahalin ako. At pangakong di ako iiwanan, mawawala nilang nasaysay kung makuha ko ang lahat ng yaman sa mundo. Aanhin ko pa ang milong-milong subscribers, kung di naman ikaw ang kayakap ko. Simple lang ang gusto ko, at yung mahalin ako. At pangakong di ko iiwanan, ibibigay lahat sa'yo, pag-ibig na inipon ko. At natitirang oras dito sa mundo, dahil di ako nagluloko. Maniwala pag sinabi ko, ikaw ang pinipili ko. I will always choose you. Pikachu! Simple lang gusto ko, huwag nyo'y mahalin ako. At pangakong di ako iiwanan, ibibigay lahat sa'yo, pag-ibig na inipon ko. At natitirang oras dito sa mundo, dahil di ako nagluloko. Maniwala pag sinabi ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Thank you. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Ang oras po ngayon ay 7:43 ng umaga at
oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Sa ating pong viewers na may anak, inaanak o anak-anakan, alam niyo bang ang bawat turok ng bakuna sa kanila ay parang paglalagay ng invisible shield sa kanilang katawan. Ito po kasi ay pinaka-effective na paraan para protektahan sila laban sa mga malubhang sakit. Kaya po ngayong araw aalamin natin kung ano ang mga bakuna na dapat nilang makuha for a stronger immune system. Kasama po ang pediatrician na si Dr. Lily Rosario. Good morning, Doc Lily. Welcome to the show po. Good morning Please greet our viewers po. Yes, good morning po mga kababayan. Doc Lily Rosario. So, Doc, pag-usapan po natin yung mga bakuna. Pero siyempre, una, sa pagkapanganak pa lang, ano ba yung mga importanteng bakuna sa mga bagong panganak na dapat na meron? Okay, so pagkapanganak po, yung baby po, within 24 hours, which is the ideal, dapat po makatanggap sila ng first dose ng hepatitis B vaccine and then BCG. So, ito pong dalawang to yung importante. Hindi siya optional, Doc, no? No. Kailangan talaga. Doc, ano po yung BCG? Ang BCG po is Bacillus calmette-guerin. Opo, yun po yung inaano natin for tuberculosis. Opo, yung BCG. Kaya po, pagka nagkakaroon ako ng follow-up sa mga pasyente, ano po, yun po yung unang-una kong tinitignan. Yun po yung parang dapat po may parang mark or yung sugat na sinasabi natin. Yun po. Either dito sa sa braso o kaya po sa may bandang puwet. Ikaw meron ka bang ano? Wala, hindi ako kasi Ala, hindi ako nagsascar. Kaya wala akong scar mark ng bakuna, Doc. Opo, hindi po ako madaling Galing, magpeklat. Yun. All Pero nabakunahan naman daw Sure po ka, ako. ah? Sabi ng ma'am, di ba nabakunahan ako? So just in case na-miss yung bakuna, no? Nagka-catch up tayo. Ibig Pwede. sabihin, ibibigay siya. Basta nearest possible na yung sa pagkapanganak within 1 year. Within a year, kailangan. Kailangan po. Look, na-curious lang ako. Sabi niyo po kanina, isa rin po sa pinakaunang ibibigay is yung bakuna para sa hepatitis. B. Ibig sabihin po ba, prone din ang mga bata sa hepa? Paano po sila magkakaroon ito given na newborn po sila? Okay. Kasi there was a study done before, no? Matagal na to, na lahat ng babies na naka-receive ng hepatitis B vaccine given at birth, mataas yung pagpapababa. Mataas, tapos pagpapababa ng incidence ng hepatitis B. Paglaki po Oo, nila. sa paglaki nila. Parang as early as pagkapanganak mo, may protection na kagad yung baby for hepatitis B na sakit. Investment. Pero sa after pa naman nito, 0 to 2 years old, ano naman po yung mga dapat natandaan natin, mga bakuna para sa Okay. So, meron tayo, 'di ba, mga sa health center, no? Ito yung parang sa national natin. BCG and hepatitis B vaccine at birth, and then minimum 6 weeks old. 6 weeks. Okay. Oo, minimum 6 weeks old to 2 months, yung first dose mo ng tinatawag natin DPT, so diphtheria, tetanus, pertussis, and then polio, at saka meron tayong isa pa yung tinatawag natin na HIV, as in HIV. boy. Oo, Haemophilus influenza type B yun. So, ang nito is minimum 1 month to 2 months, ang interval 3 doses. And then, meron pa. So, yung iba naman is yung pneumonia vaccine. Pwede nang ibigay as early as 2 months. Ang interval mo din is 2 months, then for 4 weeks in 4 to 8 weeks interval siya, 3 doses. And then meron din tayong rotavirus, no? Yung rotavirus, pwede siyang 2 doses or 3 doses, depende sa brand na gagamitin mo. And then at minimum age of, dito kasi sa Pilipinas, just to prevent the measles, nagbibigay na tayo as early as 7 months. But sa health center, 9 months ang ideal na pagbibigay noon. And then at 1 year old,
pwede na siyang makapag ng chicken pox. And then, at 15 months old, pwede na siyang mag-MMR. And then, booster doses. Booster doses ng DPT, ng HIV, tsaka ng HIV at around 18 months to 2 years old. Kailangan po pala may mga booster shots. Kailangan kasi, ang sanggol kasi, yung immune system nila, it's not well-developed. Yun yung nakakalimutan po ng iba eh. Kasi naalala nila, nung bata ako, nabakunahan na ako niyan eh. Tapos nagkaroon sila ng pagtanda. Hindi ko po sinasabi na ako to. Pero nakalimutan mag-booster. Kaya nagkaroon pa rin ako ng chicken pox. Ang maganda kasi sa bakuna, pagka nabigyan ka, yung protection mo mas mataas. So, yung ang piniprevent natin actually dito, yung komplikasyon ng sakit. So, sa experience ko, yung mga nagkaroon ng, kunyari, chicken pox, minsan pag na-expose sila, nagkakaroon din sila, pero very, very minimal. Konti lang. Hindi masyadong malala. Hindi Tulad malala. Yes, yun ang importante naman. Kulang ka kasi. Pasensya na. Pero ito po sa mga first-time mom siguro, sa first time nila magpapabakuna sa anak nila, ano po ba yung dapat nilang i-expect na sa mga anak nila kapag after bakuna? Kasi baka mag-alala sila, naku, baka minsan di ba nalalagnat po yung mga babies. Ano po ba yung normal at dapat bantayan na hindi na magandang sign? So, after bakuna, After no? ng Sige. bakuna po. Ganito muna. Yung before, kailangan alam ng mother kung ano yung history of allergies. Kung sakasakali, no, may nag-manifest na allergy kahit the baby pa lang sila. And then, yung after natin dito, kailangan, pagkatapos bakunahan yung bata, ako, ang practice ko sa clinic ko, kailangan obserbahan ko sila for 15 minutes. Oo. Right after po ng bakuna? Oo. Okay. So, kwentuhan muna kami ng mother tagal-uwi, habang hindi. Pero at the same time, inoobserbahan ko yung binakunahan kong baby. Tapos, maaari din silang lagnatin. Maaari din naman hindi. Okay. So, once nalagnatin sila, magbibigay lang tayo ng paracetamol. Pero, hindi ko ina-advise na bago bakunahan, magbigay ng gamot. May gumagawa po. Hindi po pwedeng ganon. Kasi madadampen or medyo parang hihina yung response nung bata. So, kailangan, kung talagang nagkalagnat after ng bakuna, doon pa lang sila magbibigay ng gamot. Opo. Dok, meron po ba silang mga do's and don'ts bukod po dyan after, like, for example, after bakuna, huwag niyo muna pong papaliguan yung baby. May mga ganun may po mga ba? ganun. Diba? Sa akin naman kasi wala. Pero ang ina-advise ko is gentle massage lang over dun sa vaccination area. Oo. Oo nga. No? Oo. Minsan may mga discomfort yung mga babies. Yes, oo. Pagka irritable yung bata, it would also be na baka masakit pa din. So, paracetamol lang. Alright. Ito naman po, bakit naman po mahalagang sundin yung schedule ng mga bakuna? May mga time frame po kasi tayo binanggit kayo na may mga intervals na sinasabi. Ba't po kailangan sundin yung mga ganun? Okay. Kasi, sa bata kasi, ang inaano kasi natin is yung series nung bakuna. Kasi nga, hindi pa well-developed yung immune system nila. So, kung baga, inaral na ito na, for example, very beneficial, kunyari yung DPT, pag binigyan mo siya ng 3 doses in less than 1 year old. Okay. Oo. So, yung rotavirus, the same din. Basta yung mga ano na yan, inaral na po yan na dapat Ito yung in series best, siya. Kasi ang ginagawa natin dito is parang binibigyan natin ng pundasyon or foundational building ang ginagawa natin for the immune system ng bata. Humihina po ba yung effect ng isang vaccine kapag hindi po na susunod po yung schedule ng vaccine po nila? Hindi naman siya humihina. Basta ang importante sa atin is nagka-catch up. May tinatawag tayo na parang ihahabol. Oo. At mahalaga po na makumpleto na daw. Mas maganda kasi ang sa bata kasi ang focus natin is foundational building nung immune system. Kailangan talaga. Oo, at saka sa bakuna kasi ang importante dito is pini-prevent natin kasi meron tayong agaran protection
laban sa mga mapapanganib na sakit. Ano ba itong mapapanganib na to? Katulad ng measles, katulad ng polio, pneumonia. So, yun. So, pagka naibigay mo na siya, alam mo yon yung konting turok lang, pero ang protection mo mahaba. Alam mo na po na safe yung anak. Of course, Peace of kasi mind. hindi naman siya iaano sa atin kung hindi siya inaral talaga. A few reminders po para sa mga parents po natin na balak, siguro may newborn at magpapabakuna. A reminder po para sa kanila. Okay. So, unang-una po, make sure po na makukuha niyo po yung bakuna at the ideal age. And then as much as possible, wag po ninyong imimiss yung mga doses na kailangan pong tanggapin ng baby. Tapos, pangalawa po, wag po kayong magbibigay ng gamot bago po pabakunahan para po hindi po hihina po yung acceptance nung body. And then, lastly, so kung mag-aano kayo, napabakunahan po, dapat po i-observe po talaga yung bata. So, yun po. Naku, ayan. Doc Lily, para naman po sa mga kasangbahay po natin na gusto pong papakunahan ang kanilang anak at kayo po ang gusto nga magbakuna at mag-check up, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan? Oh, okay. Nandun po ako sa room 318, University Medical Arts Building of Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. Naku. Visit nyo na si Doc. Yes. Thank you so much po, Dr. Lily Rosario. At sobrang crucial po talaga nitong shinare nyo po sa amin for the development po ng mga bata at saka sa mga magulang na rin po na may mga newborn. Kaya sana po, tandaan natin yung tips ni Doc Lily para sa kalusugan natin at ng ating mga anak. Kasi dapat healthy tayo. Balik natin sa studio. Kumusta dyan, Ian? Yes, dahil kailangan maging ligtas tayo. Hindi lang dapat sa kalusugan ng ating katawan, kundi maging sa ating pag-alis ng ating tahanan. Kaya ituturo naman sa atin ni Mr. Nick Fuentes ang safety riding tips para sa ating mga motorcycle riders. Kaya kung nagbabala kayo na mag-long drive gamit ang inyong two-wheeled companions, perfect ito para sa inyo. Good morning, Kuya. Panahon na naman ng mga long ride ngayong summer. Kaya sa mga nagbabalak bumiyahe dyan, dapat safety first. Kaya ngayong umaga, may isi-share ako sa inyo na mga dapat natin ihanda bago tayo bumiyahe para tiyak na ligtas tayong makakauwi sa ating mga mahal sa buhay. Napaka-importante na dapat bago bumiyahe ang isang rider ay kondisyon ng kanyang katawan. May sapat na tulog at pahinga. Motorcycle condition and blow bagets. Siyempre, unang-una natin dyan, i-check natin yung motorsiklo natin bago pa tayo bumiyahe. Una natin i-check ang baterya. Kung mahina na yung baterya mo, baka abutin ka ng pagkamatay nito habang nasa biyahe ka at magkaroon ka ng aberya. Mahirap maghanap ng baterya, lalo na pag alanganin ng mga oras. Kaya i-check mo na bago ka bumiyahe. Ilaw. Bago tayo bumiyahe, check natin ang ilaw natin. Ang headlight, kung okay ba yung mga signal light natin, kanan at kaliwa, sa harap at sa likod. Napaka-importante niyan dahil ayan ay life-saving lights kung tawagin nga. Oil. Siyempre, bago tayo bumiyahe, check natin yung oil natin kung okay pa. Kung sobrang itim na, palitan na natin dahil mahirap naman masiraan tayo ng makina sa gitna ng biyahe natin, lalo na kung sobrang layo. Water. Etong mga motosiklong lumalabas ngayon ay may mga coolant na kung tawagin nila. I-check din natin to at magdagdag kung ito'y konti na lang para sa mas safe at hindi mag-init ang ating makina. Brakes o preno. Dapat i-check natin maigi kung okay pa yung mga brakes natin. Dahil isa ito sa nagsasalba ng buhay ng riders. I-check kung gaano pang kakapal ang mga brake pads. Kung naka-brake drum naman, pabuksan, i-maintenance, palitan kung kailangan. Air. Importante ang hangin ng gulong. Kailangan tama ang air pressure ng ating gulong pag ito'y ating gagamitin.
Pag kulang na sa hangin, dagdagan, wag naman sobrang tigas dahil delikado din ang sobra sa hangin. Gas. Siyempre, napaka-importante na may gasolina ka sa motor. I-check mo muna kung aabot ka pa ba sa gasolinahan. Magpagas na para dire-diretso na ang biyahe. Engine. Siyempre, mararamdaman naman ng rider kung may problema sa makina. At tulad nga nung kanina, palitan natin ng langis kung kailangan ng palitan para maalagaan ang ating makina. At yung gulong natin, siyempre, kailangan makapal pa, huwag tayong bumiyahe pag manipis na yung gulong. Palitan natin hanggat maaari dahil mahirap yung masasabugan ka ng gulong sa kalagitnaan ng iyong biyahe. At tulad nung una, yung sarili natin dapat kondisyon. Ayon ang blow bagets. Water and hydration. Magbaon na ng tubig. Kung makakapagbaon ka ng maraming tubig, bakit hindi? Dahil napakahalaga ng tubig, lalo na sa mainit na biyahe. Mahabang biyahe tapos sobrang init, pwede ka ma-dehydrate. Kaya dapat proper hydration ang kailangan natin. Bago tayo bumiyahe, planuhin natin kung saan tayo pupunta, kung saan tayo titigil para mag-stop over, kumain, uminom. Ganun ang tamang pag-ride. Dapat planado. Para makaiwas tayo sa basta-basta na lang na pagtigil o kung saan abutan, doon na lang pupunta. Dapat planado ang atin mula sa bahay papunta sa ating pupuntahan. Basic tools, napakahalaga din. Mostly naman ang mga basic tools, kung ano yung mga kasama sa motor natin, ayun na yung basic tools niya. Pero pwede pa natin dagdagan yan. Pwede tayo magdala ng panghangin ng gulong, baka kasi habang nasa biyahe tayo, biglang lumambot yung gulong natin. Diba? Pwede tayo magdala ng pagtanggal ng spark plug, baka sa kalagitnaan ng biyahe natin, mapundi yung spark plug natin. Ayun yung mga bagay na hindi natin inaasahan, pero pwede natin masolusyonan. Siyempre, dahil sobrang init ng biyahe, magdala na rin tayo ng extra shirt para pag nabasa tayo ng pawis, makakapagpalit tayo, hindi tayo matutuyuan ng pawis. Safe raincoat. Bakit nga ba natin ito sinama? Although summer yung ride natin, hindi natin masasabi na may mga lugar na biglang umuulan. Pero ano ba yung tamang kapote, yung tinatawag nilang safe raincoat? Siyempre, hindi yung mga malalaki na kung tawagin ay poncho. Ang pang-riders is yung overall. Para iwas sa aerodynamics ng hangin, hindi siya humaharang sa hangin, maganda yung aerodynamics niya at safe ka pag sinusuot mo ito. At syempre, napakahalaga na tayo ay may sapat na budget. Ang pagra-ride naman ay hindi lang basta-basta. Dapat pinaplano, pinag-iipunan at pinag-iisipan. Mahirap mag-ride pag kulang sa budget. Baka hindi ka umabot sa iyong pupuntahan. At ang huli ay safety gears. Napaka-importante ng mga safety gears. Umpisahan natin sa helmet. Ang pagmumotor ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lang ikaw ang may helmet, dapat pati ang iyong backride at yung magandang helmet. Hindi lang maganda at dapat safe ito. Marami kasing helmet na below standards. Pero may mga mura din naman na okay ang presyo, okay ang quality. Mag-research lamang tayo para sa safety helmets. Ganun din sa mga knee pads o arm pads na pwede natin gamitin para makaiwas tayo sa pilay o sugat kung sakali mang may mangyaring di maganda sa atin. Magsuot na rin ng tamang riding shoes o boots pag tayo nagmomotorsiklo. Ganon din yung ating angkas. Suotan din natin sila ng tamang safety gears. At yan ang ilang mga tips para sa ligtas sa pagbiyahe. Ingat mga kasambahay. Yes! Maraming salamat po, Sir Nick, sa mga paalala niyo po sa ating mga motorcycle riders. At syempre, nagbabalik po ang inyong munting kusinera kasama ang aking mga brosis at siskis with Chef JM! Ito na, plating na po ng ating pork adobong tuyo, Chef. Yan na. Oo. Yan, may At plating na habang sila. nagpe-plating si
si Chef tsaka si Ira. No, shout out muna sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating Facebook and YouTube account. Kanina tinanong natin sila kung saan ba nila gustong magbakasyon at bakit. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sagot ni Wena Infanso: gusto ko sana umuwi at magbakasyon muna sa Bohol para makasama ko yung papa ko. Siya na lang kasi mag-isa doon. Tsaka katulad nung sinabi ni Chef kanina, magluluto din po kami ng papa ko. Kusinero po kasi siya dati at sobrang miss ko ng mga luto niya. Sa'yo dyan sa Bohol. Ito naman ang sabi ni Arnold Asia 6688. Sa Baguio lang po gusto ko magbakasyon para malapit lang at menos gastos. Di Baguio! Sigurado dyan. Baguio! Ito naman ang komento ni James Daryl Manlapas. Gusto ko magbakasyon sa City of Ilagan, Isabela, dahil ito yung corn capital ng Philippines. Sobrang tahimik ang lawak ng bukirin at golden yung view pag sunset. Parang real-life painting yung buong city. Perfect para sa isang artist na katulad ko. Uy, shout out sa'yo, James Manlapas. Nakikita namin yung mga artworks mo, ha? Oo, magaling yan. Artist yan. Okay. O sige po, ito na. Maraming salamat sa ating mga commenters. Pero ito na nga, ito na yung ating pork adobo. Chef, ano po yung nilagay natin na garnish for the pork adobong tuyo? Yan, we have shallots, so fried shallots lang Okay. siya. And then, of course, ang ating cilantro. Para lang maganda lang siya tignan. Ayan! At alam niyo ba, mga kasangbahay, si Chef ay galing pa ng Vietnam at nanalo siya ng mga medals sa Yes. competition. Chef, ano po yung competition na pinuntahan So, niyo? ito ay isang Foodex, so Master Chef Foodex in Vietnam. So, we have 2 categories and naiuwi natin yung 2 medal. Meron tayong bronze and silver medal. Congrats. Fresh from Vietnam. At bukod sa mga medals na inuwi niya sa Pilipinas, meron din siyang dinala sa atin na iba pang mga-food. For today, sige po, Chef, ano po ba yung mga dinala niyo po sa amin? Of course, we have pork adobong tuyo and we have Gigi kasi na-miss ko rin ang Filipino food. And we have the fried bagnet. Napakasarap naman. Proud na proud tayo maging Pinoy dahil ito yung ating mga food. Pero Chef, meron po kayong gustong i-promote po para po sa ating mga kasambahay? Sige po, go ahead po. Yes po, sa mga kasama natin dyan sa bahay. So, kung gusto ninyo na matuto ng mga basic food safety training, ayan, pwede po tayo. Pwede nyo po ako i-message sa aking mga Facebook account, JM Lozan Desarno or Chef JM. We have Facebook page din po. So, nagre-reels tayo dyan. Follow niya si Chef yan sa kanya Follow niyo po Facebook. ako Masundan sa niyang steps Facebook, na yan. IG, and YouTube. And then, nag-on-call din po ako. So, yung usual na pagluluto sa bahay, like for example, si Sir Josh, Ayan, pag oh. gusto niya nang i-date sa yung kanyang girlfriend, pwede niyo po ako i-hang. Pwede tayo mag-steak, yes, pwede tayo mag-steak night. Invite natin si Chef. Ganun pala dapat. Ayun, Chef, baka may gusto naman po kayong batiin sa umagang ito. Go ahead po. Yes, of course, binabati ko ang mama ko. Yan, super proud ang mama ko. Morning. Good morning, Ma. And then, of course, ang aking family dyan, ang aking anak, Andrew, and then ang aking asawa. Yan, nasa Saudi po ang aking asawa, Daryl Sarno. Love you. Good morning. Thank you, Thank you again, Chef J.M. Ngayong umagang ito. Pero this time, we would like to thank Ledison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply manifold system, and pipeline installation. Kaya kung may mga inquiries kayo, kontakin nyo lang sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Ako naman po, greetings lang sa Miranda Restriction family. Sa family ko po sa Las Piñas. Good morning! And thank you, Doc Jack Mendoza of J. Dantag Clinic. Bisitahin niyo sila sa Bansalang Street. Sige. Basan ba? Veterans Village. Veterans Village. Ang kanilang number is naman 73125-742. Ay, ang usay. Good morning lang sa aking mommy, sa aking daddy. At kay Yuna. Yes. And good morning din sa Martinez Dental Clinic. Nandyan po sila sa may Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Kontakin nyo lang po sila sa
0448-2910-0969-05186-16. Thank you, Dr. K. Cruz Martinez Shota, for making my dream smile possible. Good morning sa aking Mamsi. Hello, Marcy! Morning! Alright, sana ay nag-enjoy at marami kayong natutunan sa ating episode ngayong araw. At kung nabili kayo, kita-kits po ulit bukas mula 6:30 a.m. God willing, para sa mas marami pang good vibes and practical tips. Dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!